kapo-apot kinaman nagayat mo, kanapot kinaman talag mo mga Diyos, kayong pagkamkamangan, O Lord God. At noon apo ito nga kanito, sakbay apo ang aramid, sakbay apo pang kami taramid mi. Dawatan mi, O Lord God, nga sakay matan nagitibiyag mi, O Lord God, that we acknowledge, Lord God, tinakilal daw aldaw panagbiag mi. Ado apo dagiti pagkapuyan mi, ado dagiti pagkurangan mi. Kat apo makaramid kami dagiti banag nga hangam kay ayos ang wana mo, Lord God. Kat apo dawatan mi nga ron nga pakawanan na kami. Kat linisan na kami babanay tapatag nga dara na po mi Jesus. Tapnon apo idatag mi dagiti amin mi, Lord God, nga awan apo, tiba na nga makahintrans, Lord God, nga dumanda truno ti parabor mo. Lord, agyaman kami, Lord, dati ang kanito, kas bendisyon tunggal may isa kada kami, Lord God. Tapos apo, pag may mesa, nagipuso kan Espiritu mi apo, ting kam, pagdayaw ito nga rabi, amami ang santuan. Lord, kasopang kami apo, tiramid mi, tipang pangitid mi, pangyawat mi king ka, dagiti pangitid mi amin apo, dagiti pagkadagsanan, dagiti dawat mi king ka, apo, mumi apo, nga hami pa nabibig ka, santo apo nga, sinong bata mo, dagiti apo, araw mi king ka, itang rabi, amami santuan, agyaman kami, kasto apo, dinggan mi, dagiti sa umit ang rabi, dawatan mi apo, nga bendisyon tunggal may sakada kami, nga dengeg, O Lord God, luktam, dagiti na spiritual, nga panakaawat, panakataros mi, tapos apo, dagiti sa madada, may mula, kalipus-puso, kung pampanunot mi, kaya ti apo, dumakil kami, iti grasya at panakamumi ka na po mi Jesus. Dumakil kami pa apo, iti pamati mi kin ka amami santuan. Lord, bendisyon na apo, di pa mapo nga kausaran nita. Dawatan mi apo, nga give her the double anointing of your power, O Lord God, kaya itad mo, kaya isa sa tibibig na, tapnon apo, ibkas na kada kami nga daan, panakabendisyon tunggal may sa kada kami, O Lord God. Lord, iligid mo isuna apo, isuna iti presensya mo, Lord God. Tapos apo sa anti kinakapoy natin makita mino. Di kiti presensya apo magtatrabaho, gargaraw iti biyag na amami santuan. Lord, agyaman kami kasi daton miking ka. So aming rami damit ang rabi. Kasi kalang apo, timiday dayaw, may tantanok. Tunggal may sa kada kami. Katagiti dawat mi, tinagan na po ni Jesus. Amen. Katim po nang arun kapsat, tapos nayawat ka tagundawayan. Tayo tantang Pastora Grace. God bless you, Pastora. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Today is our prayer meeting. Kaya nawa po ang ating mga puso ay nakahanda na manalangin ngayong gabi. Amen? Ang nasa banang puso natin ay masugid nating hahanapin ang mukha ng Panginoon. Tuwing nandito po tayo, nagkatipon-tipon sa ating prayer meeting, nawa po ang desire po natin ay yung hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Dito po sa Matthew chapter 26, verses 36 hanggang 44, Matthew chapter 26 verse 36 to 44. Isinaman ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinaman niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi po maaring maalis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanya, "Natutulog pa ba kayo
at magpapahinga. Dumating na ang oras ng anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. Apo Diyos, iti daytoy nga kanito, denggan mi dagiti sasaom, dawatek kadiken ka nga lukatam dagiti puso mi. Tapno maawatan mi iti mensahe mi ti daytoy nga rabii. Siak ket instrumentum laeng Apo Dios, wala akong kakayanan at wala akong nalalaman. Ngunit ako o Dios ay agtalagakyan kay iti daytoy nga rabii nga sika kaditi mga ramat iti adipan mo. Tapno dagiti sasaom nga mga ganmi ket maipaliwanag ng maayos, klaro sa kanila, Panginoon. At tanggapin namin ang inyong mga salita sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Ito po yung panalangin ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nasa Gethsemane. At alam na ng ating Panginoong Hesus na siya na po ay malapit ng madakip at maipako sa cross. Malapit na siyang mamatay. At alam niyo po, wala pong ibang ginawa ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya po ay Diyos, nanalangin po siya sa kanyang Ama. At alam natin na ang panalangin ng ating Panginoon, sabi niya, kung maari lamang sana ay lumagpas o kaya, ano bang sabi niya? Yung sabi niya dito na kung maari, yung prayer niya na sabi niya, dahito ko mga kupak at lumabas ko mga kanyang. Ibig sabihin yung suffering, yung mangyayari sa kanya. Ngunit, sabi niya, not my will, but your will be done. At siya po ay nagsama ng kanyang mga alagad. At dahil ang ating Panginoong Hesus ay lagi siyang may mga kasama ng kanyang mga alagad, at sila po ay marahil naglakad ng maghapon, sila po ay pumunta sa iba't ibang lugar at mangaral, patuloy na nangangaral ang ating Panginoong Hesus. At marahil ang kanyang mga alagad at pati rin siya, ay nakaramdam sila ng matinding pagod sa kanilang paglalakad. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sabi niya dito, yung kasama niya, dito muna kayo at ako'y manalangin. So titingnan natin dito yung kahalagahan ng panalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kahalagahan, the importance of prayer to our Lord Jesus Christ, na kahit saan siya, hindi po mawawala at hindi po niya nakakaligtaan ang kanyang pananalangin. Ano po, kaya nung kasama niya, ang kanyang mga alagad, sige dito muna kayo, at lumayo siya ng konti sa kanyang mga alagad at nanalangin siya. At yun nga po ang pinanalangin niya, nawa po, hindi ko sana maranasan itong suffering na ito, but not my will, but your will be done. And then, after na nanalangin siya, bumalik siya, binalikan niya ang kanyang mga alagad, at nadatnan niya na natutulog ang kanyang mga alagad. At muling bumalik ang ating Panginoong Hesus, nanalangin uli siya, ganun na naman. Tuloy-tuloy na nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Mamaya, binalikan niya at ganun na naman na natutulog ang kanyang mga alagad. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus dito na, hindi mo nyo man lang ako masamahan na magpuyat kahit isang oras lang. Imagine yung 1 hour, para sa ating Panginoong Hesus ay lang. Nilalang ang ating Panginoong Hesus yung 1 hour na pananalangin. Gayunpaman, ang mga alagad na ito ay hindi pa rin nanalangin. Pagbalik ng ating Panginoong Hesus, nadatnan niya at doon nadadakpin na ang ating Panginoon. At makikita natin dito, mga kapatid, yung importance, kahalagahan ng panalangin para sa ating Panginoong Hesus, ngunit ang kanyang mga alagad ay para bang hindi nila pinahalagahan. Bagamat ang Panginoong Hesus nang nagsasabi na tulungan nyo naman ako, magpuyat tayo na manalangin. Ngunit hindi po nila nakita, hindi po nila na catch up yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na napakahalaga ang pananalangin. Kundi sila po ay nadatnan niya na natutulog dahil mabigat, sabi niya doon, mabigat ang kanilang mga mata. Okay. So, in relation to us,
na mga Kristiyano, nagsasabi na anak ng Panginoon, anak ng Diyos, masakit man sabihin, ngunit parang ganun din po tayo sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus, na kung minsan mahirap nating dalhin ang ating mga sarili, mahirap nating kalabanin ang gusto ng ating laman na huwag manalangin. Di po ba? Ang kagustuhan ng laman natin, huwag manalangin. Ngunit yung espiritu natin gusto niya. Kaya nga sabi niya, magpuyat kayo, magbantay kayo, dahil the spirit is willing but the flesh is weak. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Siya na mismo ang nagsabi. Kaya makikita natin dito na ang panlaban sa mga tukso, ang panglaban sa lahat ng mga trials in life ay walang iba kundi ang panalangin, na hindi ito nabibigyan ng halaga ng mga alagad ng Diyos. Church, nawa po, bigyan po natin ng halaga ang pananalangin. Sa dami natin, ulit-ulit ko po, tuwing ako po ay naatasan na magsalita, lagi kong inire-remind sa inyo na pahalagahan natin ang prayer meeting. Amen? Pagdating natin dito, let us honor the house of the Lord. Talagang yung espiritu natin, yung puso natin ay nakasentro na sa Panginoon, na nais natin na makita ang mukha ng Panginoon, ang kalwalhatian ng Panginoon. Because this is the house of God. Ito po ay tahanan ng Diyos. Na pagpasok pa lang natin dito, let us honor Him, na yung puso natin ay nakasentro na sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakakalungkot po na ang mga alagad na kasakasama ng ating Panginoon, na ang Panginoon na ang nagsabi, si Jesus na ang nagsabi sa kanila nga, samahan niyo ako sa pananalangin, sa pagpupuyat sa pananalangin. Ngunit hindi po nila ito nakuha. Yung punto ng ating Panginoong Hesus na kailangan gawin ang pananalangin kahit sa mang lugar at kahit sa anumang pagkakataon. Maging yung kapaguran natin, maging yung mga anuman, yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, hindi ito sapat para maging rason natin. O kaya dahilan natin na hindi na po tayo manalangin. Diba? Marahil itong mga alagad, pagod sila sa paglalakad dahil noon, lakad lang naman ang ginagawa nila. Wala pa namang mga transportation, hindi katulad ngayon. Kaya marahil ang mga alagad ay kasama ng ating Panginoong Hesus ay naglalakad sila. Ngunit ang Diyos, o ang ating Panginoong Hesus ay hindi yun ang rason para hindi na siya manalangin sa kanyang Ama. Siya po ay nanalangin at nagpuyat. Nagpuyat pa siya. Watch and pray. Sabi niya, magbantay kayo at magpuyat kayo so that you will not enter into temptation. Purihin po ang Diyos. Napakalaga po ang panalangin sa ating mga buhay. Huwag nating biru-biruin, huwag nating baliwalain ang panalangin. Gawin nating habit ang panalangin. Hindi lang sa oras na nakatakda na magsama-sama tayo dito. Kahit sa ating mga tahanan, kahit sa ang lugar po tayo. Let us always practice in ourselves. Yung manalangin po tayo, nandun po yung espiritu natin na laging nananalangin para makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Nagpuyat siya. Nakakalungkot po na nakakalungkot man sabihin, ngunit ito po talaga ang obserbasyon. Nagpupuyat, hindi sa panalangin, ngunit nagpupuyat sa mga, kayo nga ang magsabi? Anong pinagpupuyatan? Gadget, cellphone. At ito po ay nakakalungkot, nakakagrib sa ating Panginoong Hesus, na kaya nating magpuyat hanggang 2:00 ng madaling araw, ngunit sa pananalangin, yung 3 minutes mahaba na yan. 5 minutes mahaba na yan. Di po ba? Hindi man lang tayo makapagpuyat din.
Katulad ng pagpupuyat natin, pag tayo po ay nakikipagchismisan, pag tayo po ay nakikipagbiruan, tayo po ay nakaharap sa ating mga cellphone, nakaharap sa ating mga television, kahit anong oras, walang limit yan. Unlimited po yung panunood natin. Unlimited yung pakikipagkwentuhan natin. Ngunit, when it comes to prayer meeting, ang tagal naman. When it comes sa mga spiritual na bagay, ang tagal naman. Parang wala tayong kung meron man, kunti lang. Kaya, maipaalala sana sa bawat isa sa atin na pahalagahan natin ang panalangin. Para tayo po ay hindi mahulog sa tukso. Para tayo po ay hindi lamunin ng kaaway. Nang sa ganon, tayo po ay makapamuhay ng matagumpay sa pamamagitan ng panalangin. Purihin po ang Panginoon. Imagine, sabi ni Jesus, hindi man lang kayo makapagpuyat ng kahit isang oras lang, sabi niya. Imagine, lang sa kanya yung 1 hour. Sa atin po yung 3 minutes, okay na yon. Mahaba na yon. Talaga bang hinahanap natin ang kalooban ng Diyos? Hinahanap na gusto ba nating makita ang kalwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay? O kaya naman naging ritual na lang? Dahil prayer meeting, Wednesday, kailangan nandun ako sa church. Sapat na ba yun? Ganun na lang? Let us check our heart. Let us check our spirit. Let us check our motive. Kung tama ba yung mga motibo natin? Andun ba yung eagerness natin, yung paghahangad natin na makita ang kalwalhatian at mangusap ang Diyos sa ating mga buhay? Sorry po na kung minsan, masasabi ko na, ay di man, hindi lang dito. Mostly, lahat ng mga churches na yung bilang ng Sunday, ikumpara mo sa attendance ng prayer meeting, hampay nga umabot, ikaw gudwa, hampay nga katlo, kakabsat. Pero, ako, lagi kong sasabihin sa inyo, yung kahalagahan ng panalangin. Amen po. Huwag nating basta-bastahin yun. Huwag nating laglag-anan laang, iti, panagkararag, kasapulan tayo. Yan ang kailangan natin. Lalong-lalo na ngayon na napakasama na, pasama ang ating mundo. Yun ang kailangan natin. Dahil ang panalangin, nakukuha lahat sa panalangin. Anumang sitwasyon, anumang aspeto sa buhay natin na mahirap, sabihin nating mahirap, may mga pinagdadaanan tayo, lahat ay nakukuha yan sa panalangin. Kaya lapit natin sa Panginoon. Amen? Nawa po ang ating church maging model tayo kuma when it comes to prayer. Maging, pagtuladan tayo. Matulad na sa ayat tayo kung mga pagtuladan. No may papan iti panagkararag kakabsat. Nga da tayo, uray na niya ti sitwasyon, kakabsat, ayatan tayo itagkararag. Amen? Hantay nga basta-bastaan, hantay nga ang angawan, hantay nga di man laglag-anan, no di ket dinut prayer meeting, nandun na, yung ano natin, yung eagerness natin, yung kasiyahan ng puso natin na pupunta ako doon to meet my Lord. Para makausap ko ang Panginoon. Dahil kung minsan aminin natin sa ating mga tahanan, marami po tayong mga pinagkakaabalahan. Maraming mga gawain na hindi po tayo makapag-concentrate, hindi po tayo makapag-focus sa ating pananalangin. At pagdating natin dito, nawa po yung puso natin. Talaga nga yung adda kuma, dijay tarigagay tayo, nga birukon tayo, itirupan niya po Diyos, tapno makita tayo, pagayatan na itibiyag tayo kakabsat. Tapno da tayo, kat dumakkel tayo. Tapno da tayo, kat maiparamot tayo. Iti pamati tayo ka niya po Diyos. Nakakalungkot na matagal na tayo kuminsan na mananampalataya. Ngunit, hindi po natin na adya man ay practice iti bagbagi tayo, na sana iti bagbagi tayo nga
agkararag. Tayong agkararag. Pray without ceasing. Diba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 5, verse 8 ba yun? O 7? Pray without ceasing. Hangko mga 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Dapat tuloy-tuloy po yung pananalangin natin. Ibig sabihin, kasama na sa buhay natin. No iti panangan, kakabsat, hantay nga agbyag, no hantay nga mangan. Ganon din po sana. Sa ating spiritual na buhay, mamamatay tayo kung wala ang panalangin sa ating mga buhay. Kaya huwag nating ilayo yung ugali ng pananalangin na kahit saan po tayo magpunta, saan po tayo pumaroon, talaga nga di puso tayo karkararag, uray no sa dinno tayan tayo kakabsat. At dati di balay tayo, at dati ti trabaho tayo, at di spirito tayo, talagang agkarkararag, connected lagi yung isip natin sa Panginoon. At we will see to it na meron po tayong allotted time na manalangin para sa Diyos. Sa ating mga tahanan, ginagawa niyo pa ba yung quiet time? May quiet time kayo sa Panginoon? Kaya di panangan langunan, di pa nagkararag yun. Wano oray no panangan awanan. So, let us check. Let us evaluate our life. Nang sa ganon ay tayo po ay mapabuti bilang Kristiyano. At maging uliran po tayo, maging model po tayo sa mga sumusunod pa na henerasyon. Maging model po tayo sa loob ng church. Pag nakita nila na tayo po ay mapanalangin, magiging prayerful po tayo. Nagpintas nga makita nga da tayo dito'y AFB baniket managkarkararag. Awan ti mapukaw kada tayo, no nalaing tayo agkararag. Kalugihan natin, pag hindi natin isinanay ang ating mga sarili sa pananalangin. Purihin po ang Panginoon. Awan iti lablabsan na dahi iti kakabsat. Kabataan man, adults man, mga bata na naturuan ng manalangin, dapat nananalangin yan. Purihin po ang Diyos. Ikawas tayo, kadag iti bagbagi tayo. Nga kaslajibado, nga saan nga maikat, iti bagi tayo. Kakabsat, ganun po. Natin pahalagahan ang panalangin sa ating mga buhay. Nawa po, sa mga susunod na prayer meeting, mas marami na po tayo. Laging maipaalala. Laging sanang maipaalala sa atin na napaka-importante po. Kahit ikaw na lang, ijay ay eryayo. No, ijay ka kumabagatan, laudamyanan, daya, awan mo ti kadwak, uray may sam. Kabsat, no kayam ti umay ka. Huwag natin kaligtaan ang panalangin dahil ito po yung lakas natin. Ito po yung buhay natin. Imaginin na lang natin, pag hindi po tayo kumain, kasday kakabsat, manghihina po tayo, mamatay tayo. Kasi mo, tina-espiritu nga biyag tayo. Nang tayo kararagan, awanin, maisina tayong kiniapo Diyosan. Kat, naglaka tayon, nga matinag, kadagiti, sulisog. Ang bilis na nating mahulog sa mga tukso, ang bilis na muna nating magkasala, kung wala na ang panalangin sa ating mga buhay. No, sa gabing ito, as we go to our knees, let us just, Aji puso tayo kumakat yung masugid nating hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, pwede bang ang gawin natin ngayon? Para naman hindi tayo naaapura sa ating personal para hindi tayo naaapura sa ating personal prayer, wala na tayong closing prayer. I-close na lang natin, pag tapos na, i-close na, magsi-close iti prayeran, kakabsatap no ti kastakot, no, dapat nagiti mayat, ngagkararag, mabalinda pa nga ituloy. Kat nagiginal pasan kat kahit ti agawid, pwede na po silang lumabas. Sikapin lang natin na hindi po natin maistorbo ang mga iba. Yun na lang po ang gawin natin. So, at this point, tumayo na po tayong lahat at may mga prayer request po ba tayo? Sabihin na lang po natin ang ating mga prayer request at magkaisa po tayo. We have our corporate prayer before we will go to our individual prayer. May mga prayer request kayo? So patuloy natin na ipanalangin ang
gawain natin dito, yung mga outreaches natin, yung mga pinupuntahan ng mga kananayan, iba't ibang zone ang pinupuntahan nila. Let us pray for the anointing of the Lord sa mga pumupunta at yung mga tao na pupuntahan doon, maging open ang kanilang mga puso na tanggapin ang gospel na sasabihin sa kanila. Yung water baptism sa Malasiki on Saturday na ang Diyos ang patuloy na mag-convict sa mga nakapag-decide na at may mga hindi pa kasi nakapag-decide pero panalangin natin na ang kalooban ng Panginoon ang mapangyari sa kanilang mga buhay. At panalangin din natin yung mga lahat ng department sa ating church na maging matatag po tayo sa ating panalangin. Na seryosuhin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yung ayamon ti panagserbi, tatan ka ta man servisyon tayo ti panagserbi tayo kaniya po Diyos. Amen. Ay, won. Si Kenneth yung pinupuntahan niya doon. Ay, Vincent. Mariel. Okay. So let us pray for the healing for Kenneth. At saka si Vincent. Healing kayo, Manny? Okay, healing. Si Manny, si Kenneth, si Vincent. Sino pa po? Si Angel. Okay. Sino pa po ang healing? Protection and guidance for Mel Brian. Aside from protection and guidance, wala na po. Miles? Travel. Protection and guidance pa rin para kay Madam Miriam sa pag-travel niya papuntang seminar. Sino pa po? Protection and guidance, Madam Miriam, John Christian, Mel Brian. Yun po, tatlo po yung protection and guidance at saka kay Carl Aaron, protection din. Okay. Si Lenlen, yung pagbabalik nila, papuntang Manila. Okay, protection and guidance. Yes. Emily? Ay, okay, kay Sister Emily. Okay, let us pray for the complete healing for Sister Emily. Walang distance ang panalangin. Nasa Hong Kong, pero ipanalangin natin siya. Okay. Sino? Ay, anak ni Carmina Lynn, healing din. So, yun na po. Binanggit na po natin. Sa dami, hindi natin mababanggit mamaya. Baka may makalimutan. Kaya banggitin natin ngayon, ulitin natin. Yung anak ni Carmina Lynn, si Kenneth, si Vincent, si Manny, si Angel, Sister Emily. Yun lang ang healing. Okay. Yung protection and guidance, si Mel Brian, si Carl Aaron, si Carmina Lynn, si John Christian, si Madam Miriam, John Christian, si Johnny. Okay, protection and guidance. Okay, wala na po. Let us pray sa mga prayer request na ito at as I lead the prayer, mag-agree po tayo. Dahil naniniwala tayo na makapangyarihan, the prayer of the righteous availeth much. Paniwalaan natin yon na napakalaki po ang magagawa ang nagkakaisa sa pananalangin. Tayo po ay pinatuwid ng Diyos at alam ko na pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, wonderful is your name. Panginoon, dinudulog namin ang mga kapatid na may mga karamdaman sa ngayon. Binanggit na po namin ang kanilang mga pangalan.
Panginoon, ikaw po ang nakakaalam sa kanilang sitwasyon sa ngayon. Salamat po, O Diyos, dahil naranasan ka namin sa aming mga buhay. Nung kami po ay nagkasakit, ikaw, O Diyos, ang nagpagaling sa amin. Sa lahat ng mga karamdaman namin, ikaw ang inaasahan namin. Kaya sa oras na ito, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, ikaw po ang humipo sa kanila mula ulo hanggang talampakan. At iparanas mo sa kanila, O Diyos, ang himala ng kagalingan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus, pagalingin mo po sila. Ikaw ang aming pinakamagaling na doktor. Kung may mga iniinom man sila na gamot, ito po ay instrumento mo lamang, Panginoon. Ngunit ang tunay na nagbibigay ng lunas sa aming mga karamdaman ay ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po dahil kailanman hindi ka po nagbabago. Ikaw ay nagpapagaling noon at hanggang ngayon, O Diyos, ginagawa mo pa rin na pagalingin at gamutin ang aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo sa inyong mga anak. Hallelujah. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang kumikilos. Wala man sila rito dahil sa kanilang mga karamdaman, ang mga iba malayo na sa ibang bansa pa po, Panginoon. Ngunit salamat po dahil walang distansyang panalangin. Kaya mong abutin sila at saan man sila naroroon, Panginoon, maranasan nila ang himala ng kagalingan. Salamat po, Diyos. At ang mga kapatid namin nangangailangan ng patnubay, guidance and protection sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, ipinapasa kamay namin ang mga kapatid namin na ito, Panginoon, na ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, saan man sila paparoon. O Diyos, ingatan mo sila, patnubayan mo sila kung anuman po ang kanilang mga lakad, O Diyos. Ikaw po ang tutulong sa kanila at sila po'y magtatagumpay. Umaasa po kami na sila po'y makakabalik, makakarating sa kanilang mga paroroonan na matagumpay at wala pong anumang masamang nangyari sa kanila. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. At maging sa mga gawain namin dito sa church, Panginoon, yung mga outreaches namin, ang mga ginagamit mo, ang mga kananayan na pumupunta sa mga zone by zone upang ipangaral ang inyong mga salita. Kasihan mo sila, Panginoon. Ang mga kananayan na ito, bigyan mo sila ng karunungan sa inyong mga salita at kanila pong maipahayag ng maayos, klaro ang inyong mga salita maiparating sa mga tao, Diyos, na hindi pa nakakarinig sa inyong mga salita. Salamat po, Diyos, salamat po. At sa mga pinupuntahan nila, Panginoon, dalangin din namin na buksan mo, O Diyos, ang kanilang mga puso. Panginoon, through the Holy Spirit of God, na ikaw ang kikilos sa kanilang mga puso at sila po ay tatanggap sa inyo. Panginoon, hindi po namin trabaho ang pagliligtas. Ikaw ang may gawain, ang magliligtas. Kami ay instrumento mo lamang, Panginoon. Kaya ikaw po ang si kaapo iti mangpulot iti tunggal maysa kada kami, tunggal mapan kami kadagiti nga lugar ket ibagami dagiti sasaom. Apo Dios bendisyonam. Ket dagiti mapapan ijay malasiki agtultuloy ka kadi nga mangited kadakwada Apo iti yung burden, yung passion sa mga kaluluwa, Panginoon, na kahit malayo yung pinupuntahan namin, alam namin, O Diyos, na ikaw ang kasama namin, instrumento mo lamang kami, Panginoon, ngunit ikaw ang kikilos sa mga tao, O Diyos, na pinupuntahan namin doon. At on Saturday, we will have our water baptism. Panginoon, patuloy na i-convict mo ang mga tao na tatanggap ng baptism of water, Lord, at sila po, O Diyos, ay magpapahayag na sila na po ay iyong mga alagad at maluluwalhati ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon. Umaasa po kami na sa araw na yan, kami po ay mapupunta at makakarating po kami sa lukob na matagumpay. Salamat, O Diyos. Salamat po sa ginagawa mo sa aming mga buhay. At lahat po ng mga activity namin sa church, sa inyo namin ipinagkakatiwala. Nawa, Panginoon, patuloy na bigyan mo po kami ng DJ man pudpudno nga ayat
ayat ti panagserbikan ka, padaknulom dagiti pamati mi Apo Diyos, sapay kadi nga dumakkel kami nga dumakkel, haan kadi Apo nga agtalinaod, laktan dagiti pamati mi, ngam kabayatan ti panaglabas dagiti alaldaw, Apo Diyos, dumakkel kadi dagiti pamati mi, agbalin kami met nga bendisyon, kadagiti makakitkita kada kami amami nga nasantuan. Apo, bendisyon na iti iglesia mi, aramidem kadi Apo nga modelo, when it comes to prayer, Lord, patapno ti kasta, o Diyos, agbalin kami nga bendisyon, kadagiti makakitkita kada kami, tulungan na kami, Apo, tulungan na kami nga agkararag ken ka, Apo, wakni, doy Apo nga dupraken mi iti panakabalin, iti kabusor nga manglaped kada kami iti panagkararag, no diket di Apo itdem kada kami iti napigsa nga tarigagay, napigsa nga espiritu o Dios nga uray no anya ti mapaspasamak, agkararag kami ken ka mami nga nasantuan. Ditoy man unog iti church ken uray man pay sa dinong ayan mi, maikawes kumakada kami Apo iti panagkarkararag. Ta isu dayta Apo iti dayta Apo ti protection mi, dayta ti biag mi Apo Diyos, tano simmardeng kami ngagkararag, sumardeng meten, iti panagdakkel mi, matay meten dagiti espirituhan nga panagbiag mi. Kasta kumaapo iti panangipateg mi, iti panagkararag, nga iti panagkararag, Apo saan nga mapukaw, iti panagbiag mi. Bendisyon ti tunggal may sa kami, kada kami, ti dayto yung rabii, kas mapan kamin kadagiti individual prayer mi, Apo, dawatan mi, o Diyos, nga kaduaan na kami, tulungan na kami, tada kami, nakapoy kami. Saan mi nga amo, iti pag-iso nga panagkararag. Ngam Apo, dati santo nga espiritu, nga tumulong kada kami, Apo, tapno, tulungan na kami, iti panagkararag mi, tapnuhan kami nga agkamali, kadagiti dawatan mi, tapno, dagiti dawatan mi, kat di mailinyalaang kadi, iti pagayatam. Agyaman kami, Apo, iti dahito nga rabii, italekmikan ka, dagiti nga aramid mi, kat mapan kamin, kadagiti personal nga panagkararag mi. Itinaga ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa ating individual prayer. Ay, offering muna.